Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome sa gawain natin ngayong umaga dito sa Faith Christian Bible Community Church. And as we start our worship service this morning, inanyan po muna ang bawat isa na magsitayo upang magkaroon po muna tayo ng ating pansariling panalangin. In Psalm 100 verses 1 to 5, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. As we start our worship service this morning, simulan po natin ng pag-awit para sa ating Panginoon. Awitin po natin ng As We Gather. As we gather in your spirit within, as we gather in your Great is thy faith. By your spirit,
everything that's falling will be blessed in Jesus. Will be blessed in Jesus. Say whatever she's never come to an end. They are new every morning. You praise like praise. Praise like praise. Manalangin po tayo. Yes, Lord, muli, nandito po kami. At laging nandito, Panginoon, upang papurihan at pasalamatan ka sa panibagong araw na pinagkaloob niyo sa amin, sa panibagong linggo na binigay niyo sa amin upang makadalaw sa pagtitipon na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng kalakasan sa araw-araw, ng katalinuhan, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggagabay niyo sa amin, sa lahat ng aming mga gawain, sa patuloy na pag-provide ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Hindi po kayo nagkulang sa amin, Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na biyayang natatamo namin mula sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sa presensya ng bawat isa nandito, Panginoon, muli upang makinig, matuto ng inyong salita ngayong umaga, Panginoon. Dalang-dalangin din po namin, Panginoon, ang iba po namin kasamahan, Panginoon, na patungo pa lamang dito, Panginoon. Kayo po ang mag-guide sa kanila. Kayo po ang mag-ingat sa kanila sa bahay, Panginoon, upang makarating po sila ng ligtas, Panginoon. Ganon din po sa mga kasama namin na hindi makakadalo ngayong araw. Mga po ay makatid sila sa online, Panginoon, at ang inyong mensahe ngayong umaga ay maitid din sa kanila, Panginoon. Nawa po ang aral na mapupulot namin ngayong umaga ay may sa puso, may sa isip, at may sa buhay namin, Panginoon. Kaya po ang manguna sa gawain namin ngayong umaga. Lahat na ito ay tinataas namin ng papuri sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Patuloy po tayong umawit para sa Panginoon. Awitin po natin ang Hilibs. I serve a risen Savior in the world today. I know that He never let me fail. Sing His word of mercy, hear His voice of truth. Just the time I need Him, He's always there. He is precious. He walks with me and talks with me along the dark way. He is precious. As me now I know Him. He lives with me now. All the world around me, I see His coming. And though my heart grows weary, I will be still. I know that He is leading all is going past. The day of peace coming, He will He walks with me and talks with me along the narrow way. He lives the way should be. Ask me how I know He lives within me. Rejoice
He walks with me and talks with me. I wanna salvation. You have me. I'll be reading from the book of Psalm 103, verses 11 to 14. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Like as a father pityeth his children, so the Lord pityeth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. May we call on Pastor for a prayer? May we call on Pastor Rodney for a prayer? Let us pray. Our gracious and Heavenly Father, Lord, we are grateful again for this morning that you have allowed us to be in this place and continue, dear Lord, to worship you in spirit and in truth. This morning, dear Lord, we continue to ask that you would help us, that we are prepared enough, dear Lord, because our preparations without you is nothing, dear Lord. It is only through your Holy Spirit that we may be able to comprehend the things that we will be learning today. Help us to focus our attention in the teaching of your word. And today, dear Lord, we pray also for our brothers and sisters who are not with us. May you be with them, dear Lord, especially those who are staying in their homes because of sickness. May healing, dear Lord, be upon them. And this morning, dear Lord, together with all the Christians in our country and other parts of the world, we continue to pray for Israel as they continue to face the Lord's struggles and the countries around them continue the Lord to be a threat, especially with what is going on right now with Iran. And I pray the Lord that somehow your people may be able to have rest. And let this also be a turning point for the many of them who have not yet come to know your Son Jesus Christ as their Lord and Savior. That may all that is happening in them and they may able to see your hand protecting them, and may the Lord be able to recognize and turn to you. Bless also the missionaries who are in that place, and so even our fellow Filipino. With this also, the Lord, we get to pray for our country, the Philippines, especially in the political area, the struggles, the Lord, in our Senate and in our Congress, particularly in the trial or the supposedly, the Lord, impeachment trial of our Vice President. In all of this, Lord, we cling upon you as you have mentioned in your word that the heart of the kings are in your hand. You are still in control, and we continue, the Lord, to lift them to you. This morning also, the Lord, we continue to pray that as we continue to worship you, may every believer who are joining with us online also deliver the proper place and away from any disturbances, and that your word will be preached, dear Lord, not only in this pulpit, but in all of the pulpit today, dear Lord. Believers, the Christians will be standing, however there may be, dear Lord, a deacon or a missionary that you have entrusted to handle your word. So today, again, we commit ourselves to you. May you be honored in our midst, and may everything that we do as an expression of your worship, dear Lord, be acceptable in your sight. Bless us, your people, in Jesus' name. Amen. We may now be seated. Let us continue singing praises for our Lord. Let us all sing, We Are the Reason.
children, we dream of Christmas, of all the gifts and toys we knew. It's fun, we never realized how baby born one message. Give us the greatest gift of our life. We are the reason we suffer and was lost we only could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about the giving of our God and on the dark we have an crying in the rain. All because of love, all because of love. We are the reason that we can stand. We are the reason that we suffer and die. The world that was lost, we gave to show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's in me, every part of my heart for you. All that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for you. For you. The reason that we live is we are the reason that we come and that was lost in glory. Show us the reason to live. Now let us prepare our hearts and our minds together with our Bible para sa mensahe natin ngayong umaga na itid sa atin ni Pastor Rodney. Magandang umaga sa lahat. And sobrang init, no? Kaya okay lang na magpamaypay tayo. Yung ating aircon, di pa rin naayos. Pahintulutan yung basahin ko ang ating text sa wikang Filipino. Mga awit, 103, talatang 13, no? Psalm 103 in verse 13. Nagkukunyari ako na maliwanag pa yung mata ko. Hindi ko dala yung eyeglass ko. Okay, verse 13. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. No? Or sa NIV naman, para praise, it says that as a father had compassion on his children. Ang term sa wikang Pilipino kaya ay nahahabag. No? So the Lord also has compassion to those who fear Him. Meron ditong comparison ng ating mga ama na merong awa sa mga kabataan,
ganun din, no, ang compassion, no, ang habag, ang awa ng Panginoon sa mga taong merong takot, no, or actually reverence sa Kanya, no. Mga nakaraang araw ay nagulat tayo, no, sa isang balita kung saan ay may isang eroplano yata sa India na ka-take off pa lang, hindi pa lumayo, no, papuntang London. London ba 'yon? At 261 yata ang namatay, may isa lang na survivor, no. Ang dami-daming kwento nagsilabasan, no, yung na-late at iyak siya ng iyak kasi hindi siya nakasakay sa eroplano. Only a few minutes later ay nagpasalamat siya, nagulat siya at grateful siya na ang kanya palang pagiging late, no, ay naging dahilan kung bakit siya naligtas. Sana nakasama siya doon, parang sa mga 911 din na mga kwento, no? Ah, ang isa sa mga nagkuha din na aking attention, may isang family kung saan nakasakay din doon, no? Ang kanyang tatay ay nagtrabaho ito sa London ng matagal na, mga 6 na taon, at kukunin niya na yung mga anak niya. So, masaya sila, no? Kasama yung misis niya, may picture pa sila, sinend sa mga kaibigan nila nang nasa loob ng eroplano. So, siguro ilang taon sila tiyaga na malayo sa isa't isa, at ito na yung katuparan, no, ng kanilang mga pangarap, pero hindi sila umabot, no, sa kanilang patutunguhan. Nagpapaalala lang sa atin kung gaano kaiksi ang buhay ng tao. Pero at the same time, kasi Father's Day ngayon, naalala ko lang na yung tatay na nagtrabaho, he did all the sacrifices, di ba, para sa kanyang pamilya, pero hindi lahat na nag-sacrifice ay nakitaan, no, ang talagang bunga. Sa anumang dahilan, mahirap ipaliwanag. Kaya kung tayo na mga tatay ngayon at marami tayong mga pinagdaanan na mga sakripisyo para sa ating mga kabataan, at ngayon ay somehow ini-enjoy na natin, no? Ito ay isang blessing sa ating Panginoon, no? So kung hindi man, sabi nga nila, siguro yung effort is more than enough, no? Yung joy ng mga anak na, yay, makaalis na kami ng India, no? Masama si Papa, no? Buo na kami ng aming pamilya. Yun lang siguro ay ano na. Kasi ang picture nila, ang saya-saya nila ay, di ba? Kaya medyo ano lang ako, na ano lang, nabagabag lang, no? Or na-touch ng gusto sa mga ganong kwento. Maraming mga pangyayari, no? At ang hirap, kahit ako, siguro ang hirap mag-preach nun. Kung makita mo yung mga bangkay nila, sunog na sunog, di ba? Ang hirap. So in Psalm 103 verse 13 ay nagpapahayag, no, ng modelo ng isang tatay. Of course, ang pinakamodelo natin ay ating Panginoon. Pero bakit sinabi, as a father had compassion to his children? Kasi, di ba, ang Diyos hindi natin nakikita physically. Kaya nga, ang isa sa visible manifestation sa ating mga tatay, both here and online, tandaan natin na tayo dapat, no, ang ehemplo para maramdaman ng kabataan na mayroong totoong Diyos. Kasi kung paano nagmahal, may habag ang tatay sa kanyang mga anak. Kaya lang, of course, napakalungkot, lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, hindi lahat ng tatay ay isang ehemplo para makipakita na ganito ang Diyos. Kaya ang hirap. Alam mo, ang Panginoon, tingnan mo lang kung gaano kabait yung tatay mo. Ganun ang Diyos. Pag nung tatay, alasinggero, ang tatay niya babaero, ang tatay niya ang daming bisyo. Ganun ba yung Diyos? Siyempre, ang hirap, di ba? So we thank the Lord because siguro sa Israel, yung konteksto nila, kitang-kita kung paano nagmamahal, nagkaroon ng habag ang kanilang mga tatay sa kanilang mga anak. Sa Psalm 103 in verse 13, no? Ang word na compassion
o dito sa wikang Filipino ay habag, no? Ang ibig sabihin nito sa pinanggalingan niya, no, na language, ang meaning sa English ay deep, tender mercy and love. Malalim na awa, pero may tender pa hindi ko alam, no? Malalim na may awa at pagmamahal. Bakit kaya may awa at pagmamahal? Dito muna tayo para mas lubos natin maunawaan yung worth na compassion. Kasi kung love lang ang sabihin natin, kadalasan sabihin, alam mo madaling magmahal kung ang bata ay masunurin. Di ba? Anak, maligo ka na. Di ba? Anak, naligpit mo na ba ang iyong higaan? Anak, pakibantay muna ng bunso. So pag ang anak ay masunurin, naku, ang sarap mahalin nun. Di ba? Pero paano pag ang sanak ay sutil? Pasaway, no? Ang utos mo, anak, pakihugas na ng plato, nakaschedule ka pa naman, mamaya na, tatapusin ko yung laro ko. Tapos pa inutusan mo naman, anak, bili ka nga muna ng suka. Hindi ko pa nga nahugasan yung plato eh. Anong paunahin ko? Di ba? Uso ng mga conversation ng mga kabataan, hanggang ang nanay o yung tatay ay masyadong maraming ginagawa, napupuno ka eh. Di ba? Of course, mahal pa rin naman ng tatay o ng magulang yung anak. Pero ang hirap i-express yung pagmamahal pagpasaway ang anak. Pero ang ginamit kasi dito na wika ay compassion. Ibig sabihin ay hindi lang basta pagmamahal, meron pang kasamang may awa. Bakit kaya awa? I was reminded of a story na may isang teenager na mahal ng tatay. Pero yung tatay ay laging pinaalalahanan yung anak. So, close sila ng tatay niya. Anak, tapusin yung pag-aaral, huwag mo na mag-boyfriend, no? Hanggang tay. Nung dumating sa college, biglang napalayo sa magulang, nag-board. At habang nandun sa boarding house at sa school, malayo sa magulang, iba na yung nakapaligid sa kanya, nanibago. Nako, may nanligaw na parang sikat sa campus, no? At bilang first timer sa pag-ibig, alam mo yung unang silakbo ng pag-ibig, hindi mapigilan. At nawalan ng guidance, hindi ko alam paano nangyari, pero base sa kwento, nabuntis. Akalang ng magulang ay pumapasok pa sa paralan. Sa kanyang hiya, sa kanyang magulang ay hindi na nagparamdam. Alalang-alala yung tatay. Pero habang siya'y nagdadalang tao, biglang nagbago yung boyfriend niya na iba na yung treatment sa kanya. Palaki na palaki yung tiyan, malapit na siya mga anak. Takot siyang umuwi dahil ang alam ay nag-aaral siya. Pero dumating sa punto na nilunok niya na lang yung kanyang pride at hingi ng tawad sa magulang. Ine-expect niya na sampalin siya, normal nangyari, o pwedeng hindi siya tanggapin. No? Ang daming pumapag sa isipan niya. So, hirap na nga siya. Ang dami pang trouble sa mind niya. Pero pag uwi niya, nakita siya ng tatay niya, hindi na may tago no? Pero instead na sampalin siya, ay itulak siya. Tumulo yung luha ng tatay. Anong nangyari sa'yo? Tagal mong hindi nagparamdam. Niyakap, pinapasok sa bahay, at doon naramdaman ng bata na sa kabila ng kanyang pagiging pasaway, ang tatay ay meron pa ring awa. Hindi lang pagmamahal, no? Merong awa. Kasi pasaway siya eh. She does not deserve
Pero dahil sa pagmamahal ng tayo at ipinakita yung awa, inunawa pa rin siya. At kung ganito ang klase ng tatay na ating kinalakihan na sa kabila ng mga pagkakamali natin ay nagpatawad sa atin at pinaalam sa atin na anak, kahit anong mangyari, anak pa rin kita. Hindi ko gusto yung ginawa mo, pero gusto ko na kung iwanan ka man ng lahat, ako pa rin ang tatay mo. Siguro ang sarap no ng feeling na mas parang, ganito pala yung Diyos. Kasi ang sabi dito, as the father had compassion to his child. So ang sarap ng feeling at siguro mas madi mo nawaan kung paano magmahal ang Diyos. Pero paano mo i-explain? Kung ang tatay mo, instead na maunawain, siya pa yung dahilan kaya ka naglayas. Siya pa ang dahilan kaya naging nasira yung buhay mo. Di ba ang hirap? Nevertheless, kung ikaw ay nakilala sa Panginoon, despite na meron kang tatay na hindi ganun ka modelo na dapat sundin, you to thank God. Because ibig sabihin, it is God who continue to work in your life despite of the environment na iyong kinalakihan. But here is the challenge para sa lahat ng mga tatay o lalong-lalo sa lahat ng mga bago pa lang tatay, no? At sa lahat na magiging tatay in the future. Alalahanin niyo lagi, ito ay isang hamon sa ating lahat na ang isang tatay ay dapat halimbawa, no? Para magpapakita ng tunay na existence ng ating Panginoon. Bago tayo magpatuloy, naalala ko kasi may isa akong men na sinabihan na mag-testify sa pagiging tatay. So in the middle of my sermon, I would call on Brother Adrian to testify of his experience as a father. Brother Adrian? Yan. Hello, magandang umaga po sa lahat. Kala ko mamaya pa kasi nagulat ulit. Alam after ng ayun. Again, good morning po sa lahat. Ako po si Adrian Yanesa. So, I am 35 years old and as you all know, isang ama sa dalawa kong anak na nagkukulitan. So, I've been a father for 9 years already. So, ayun. 9 years na pagiging ama, parang kung papakinggan mo, kala mo, halos isang dekada na, kala mo, ang tagal-tagal mo ng tatay. Pero, there will be a realization na parang ang iksi pa lang pala nung 10 taon or nung halos 10 taon. So, nag-uumpisa ka pa lang sa role mo bilang isang tatay. Biruin mo 10 taon yon. So, sa iba siguro na bagay, 10 taon is kaya mo na maging expert. That's a very long time para ma-practice mo yung something when it comes to skills, when it comes to kahit sabihin natin sa work or sa iba pang bagay. Pero ang pagiging tatay, parang mahirap masabi na ang galing ko maging tatay, na expert na ako sa pagiging tatay. So, for 9 years na na-experience ko sa pagiging tatay, every stage ng mga anak ninyo, ng mga anak natin, o mga magiging anak, lalo sa aking mga kasamahan dito na magiging tatay pa lang in the future. So, every stage ng mga bata, you will experience something new. Magiging mula sa malaman mo pa lang na buntis ang iyong asawa, iba na agad yung pakiramdam. Iba na agad yung experience na may bibigay sa'yo. Iba yung kaba, iba yung takot, iba yung excitement na mararamdaman mo.
hanggang lumabas, makita mo ang iyong anak. For the first time ng iyong buhay, nakita mo at nahawakan mo ang iyong anak. Again, it will be a different excitement. It will be a different kind of kaba. At syempre, iba rin yung pagpapasalamat at yung saya na nararamdaman mo. And as years go by, ang ating mga anak lalaki, mag-uumpisang maglakad, mag-uumpisang magsalita, mag-uumpisang bumasa. So in that every stage, again, it will be different. May ma-experience ka na namang panibago. Hindi mo alam paano mo i-handle ang mga bagay-bagay. And alam ko pagdating pa sa mga susunod na taon, there will be iba na namang mga sitwasyon na siguro pag-iisipin ko ngayon, sabihin na natin na ang anak ko 9 years old, in the next years, teens na siya. Paano ko mag-aalaga ng isang teenager? Paano ko i-handle ang isang teenager paano ko siya paghihigpitan? Paano ko siya na hindi siya masasakal or hindi ako magiging pero ang hirap kung isipin ngayon. Ang hirap namin hindi maging overprotective sa yung lalo na babae yung mga anak ko. Marami akong takot na naiisip pa rin hanggang ngayon sa kung anong hinaharap na meron sila. Pero syempre, alam natin na the future is uncertain. Ako, bilang isang Kristiyano, ang aking panalangin, syempre, ang aking Panginoon ay bigyan ako ng wisdom and ng kalakasan upang sa kanilang paglaki, sila ay akin palaging magabayan. Ako ay maging isang living example what a Christ-like person should be. Yun yung aking panalangin gabi-gabi na gusto ko pagdating ng araw, isipin ng aking mga anak na gusto ko magkaroon ng isang asawa or gusto ko magkaroon ng isang partner na katulad rin ng aking tatay. Balang araw, yun yung gusto kong isipin or maramdaman. Kahit hindi marinig, pero gusto kong maramdaman rin yung bagay na yun balang araw. Pero ayun, for those 9 years, hindi lahat naging masaya, hindi lahat naging madali. Kasi alam natin, lalo na sa aking pangalawang anak, si Althea, dumaan yung pandemic. So, iba tinatawag that's the dark ages ng ating henerasyon. So, nalaman namin na buntis si Roseanne before pa ng pandemic. And then, nung pumasok yung pandemic, marami na namang takot na nabuo sa amin, sa puso namin. Hindi namin alam. Kasi sa mga nababalitaan natin, maraming buhay na nawawala, maraming takot talaga na mabubuo sa damdamin mo. Pero we stayed strong at alam natin magkakasama tayo bilang isang simbahan, bilang mga mananampalataya na sama-sama natin na harapin, pinagdarasal ang bawat isa na tayo manatiling ligtas, tayo manatiling malusog sa mga panahon na yon. Pero dumating pa rin yung pagkakataon na thankfully, lumabas yung aking bunso na malusog, na masigla, though nagkaroon kami ang nagkaroon ng health issue is syempre si Roseanne. That time, nagkaroon siya ng pre-eclampsia, and doon namin naramdaman or doon namin naranasan yung nire-reject talaga kayo ng ospital. Dahil wala kayo record sa kanila, sisingilin muna nila kayo for how much, kailangan muna ng sandamakmak na test bago siya matreat. Pero urgent kasi yung pangangailangan niya. No? So nakailang hospital din kami noon before kami nakarating dito sa isang hospital na thankfully pero nakatulong sa amin para makontak
yung hospital na yun and matulungan at mabigay yung treatment na kailangan ng aking asawa ng oras na yon. So napakaraming I believe itong 9 years na to maraming nangyari pero marami pang mangyayari sa mga susunod pa na taon na kailangan natin mapaghandaan bilang ama. Alam ko meron ditong mga ama, ating mga deacons, ating mga tito na nandito. Alam ko na pagdaanan na nila to, marami pa nga sila experience sa akin. Pero I'm sharing this sa aking mga kapwa tatay na halos bago pa lang na tatay and sa aking mga sa atin na future na mga ama. Mahirap sabihin na ang pagiging ama ay kayang-kaya mong paghandaan. Though, syempre, kailangan natin siya paghandaan in every aspect, in every way that we can. Pero maraming mga factors, maraming mga bagay na hindi natin naasahang madarat natin or ma-experience natin. Pero, ayun, lubos ako nagpapasalamat na ang Panginoon ay sinubok man ako sa mga taon, sa mga pagkakataon na mga ito, pero alam natin lahat na magkakaroon tayo palagi ng pagsubok pero hindi yan ibibigay sa atin kung ang alam ng Diyos na hindi natin kayang malagpasan ang mga pagsubok na ito. O tayo ay palaging manalangin, tayo ay palaging tumapit sa Panginoon, humingi tayo ng lakas. Wala tayong ibang masasandalan kundi ang ating Panginoon. Siya ang ating laging unahin, siya ang ating hanapin sa mga pagkakataon na kailangan natin ng kalakasan at kung tayo ay napanghihinaan. And ang advice ko lang rin sa ating mga tatay or mga bagong magiging tatay, let us always be with our child as much as possible. Bigay natin sa kanila ang ating oras. Alam ko maraming distractions, meron tayong mga trabaho na kailangan natin at ginagawa rin natin ito para sa kanila. Pero wag nating kalimutan na mabigay sa kanila lagi yung oras na alam nila na lagi tayong nandyan para sa kanila. I'm also blessed na meron akong tatay na hanggang ngayon, kahit meron na akong asawa, meron akong sariling pamilya, minsan isang tawag ko lang pag kailangan ko yung tatay ko sa kung anumang sitwasyon, ang bilis ko lang siyang ang bilis niyang dumarating at ang bilis niya kung lagi siyang nandyan para sa akin. Hindi, lagi namin ramdam, kami magkakapatid, na lagi rin nandyan yung tatay namin. So yun rin, ang gusto kong maramdaman ng aking mga anak sa ngayon at sa mga susunod pa na future. At ayun lamang po, sana po ay meron akong naibahagi na konting share tungkol sa aking pagiging ama sa sa mga nagdaang taon na ito at sa mga susunod pang taon na sana po ayun nga patuloy pa rin tayo na manalig at humingi ng kalakasan at ng kaalaman ng talino sa ating Panginoon. Siya yung ating maging example ng isang tunay at isang ama na una sa ating nagmahal at ama na alam natin na mamahalin tayo na kahit ano pa, anong klaseng anak pa tayo. At ayun lamang po, maraming salamat. Ayan, ipag-pray natin si Adrian, ang mga tatay. No? Bata pa, no? 32 years old. So, sa mga naging tatay na dito, Kuya Tony, Kuya Willie, Kuya Francis, alam niyo kung gaano pa katagal ang pagdadaanan ni Adrian, no? Brother Joselito, no? Sa aking trabaho dati, no, sa RC Cola Company, bago pa ako nakapag-college, saksi ko kung paano kapasaway ang mga tatay. Di ba?
hindi sila naging modelo na dapat eksakto na magpakita kung anong uri ang ating Panginoon, no? May mga kilala akong mga tatay na ang nanay ng kanilang mga anak, no, ay meron pa silang extra na mga kababaihan. And I believe na hindi magandang model na ang isang tatay ay hindi naging loyal sa kanyang sa nanay ng kanyang mga anak. Because a father should be a model to the children para maipakita natin, i-model natin ang Panginoon. In Psalm 103, in verse number 13, no? Ay makita natin dito yung word na compassion, na ibig sabihin hindi harsh. No? Ibig sabihin nito, hindi siya masyadong mabigat ang kamay, no? Ang ibig sabihin nito, hindi siya malayo sa kanyang mga anak, no? Pero yun nga yung naging observation ko. Because nang nasa campus ministry pa lang ako, ang laging kwento ng mga kabataan ay kung pwede lang magpalit ng tatay, magpalit sila. Eh siyempre hindi pwede, di ba? No? Tapos siguro dahil bata pa ako, mahilig pa ako magpataas ng kamay. Sino gusto magpalit ng nanay? O may mga 4, 5, 6. Sino gusto magpalit ng tatay? Naku, sobra sa kalahati ng klase. Sino yung ayaw magpalit? May mga ilan lang. Di ba? Pero here is a challenge. And sabi nga, maging kina Adrian, kabataan pa yung mga anak niya, di ba? No? Ay, we should be model to our children at ang pag-invest ng ating emotion, no, at pagiging maawain sa ating mga anak. Kasi kami, bunga kami ng yung pangalawang family na kami, no? Yung unang family ng tatay ko ay namatay yung wife niya. So medyo binatat dalaga na yung mga anak niya. Nag-asawa siya ulit at ang naging asawa niya yung nanay ko. So na nag-asawa siya sa nanay ko, na naging mga anak niya kami, minsan may pasekreto pa siyang nabibigay sa mga anak niya. Siyempre, responsibilidad niya yun eh. Kung sana napag-usapan nila, minsan pinag-aawayan pa nila yun eh. Di ba? Tapos, kailangan niya magtudo trabaho. Kaya kami, nakita ko yung mga kabataan doon sa amin, pag maglaro, uso pa yung mga laro na, alam mo yung mga truck na inhila ng inhila lang, mga tatay nila gumagawa. Sa amin, wala, no? Kaya si Edmond magaling dyan, no? Pero ibig sabihin, wala kang malapitan. Yung mga bata, nagpapalipad ng saranggola, wala akong malapitan na, tay, gawa mo ako nito, no? So, sabi ko, paglaki ko, how I wish I could that be to my children. Na ibig sabihin, meron tayong panahon sa ating kabataan emotionally na alam mo ang sarap ng feeling na anak mo at the same time, kaibigan mo. Because ganun ang ating Diyos Ama. So, kailangan maging sa kabila ng ating pagiging busy sa trabaho, sa kabila na minsan meron kayong hindi magandang unawaan, nangyayari naman yun sa inyong mag-asawa o yung trato nyo sa kabataan na hindi dapat na aapektuhan, no? Especially kung may pera man o wala. In Luke chapter 15, tingnan natin dito, sa Luke chapter 15, this is the story of the prodigal son. Naalala natin lahat. At pahintulutan yung basahin ko sa wikang Filipino. Lucas 15, talatang 20. No? Luke 15, verse 20. Ang sabi dito, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Ito yung prodigal son na matapos niyang winaldas lahat ng kanyang pera at napag-isip-isip niya na bumalik. No? At ang sabi dito sa verse 20, sa second part,
malayo pa'y na tanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinagkan. Hindi na siya hinintay na makarating sa bahay. Ibig sabihin, matagal na siyang hinihintay ng kanyang ama na darating yung panahon, uuwi at uuwi siya. At sa kanyang pagbalik, nahabag yung ama. Sinalubong siya. Di ba? Kaya naalala niyo, may kanta na pinapatugtog yung mga young people, When God Ran. Di ba? Yung mga panahon kung saan ang Diyos ay tumakbo. Kasi ang ama dito ay naglalarawan ng ating Diyos Ama na mayroong habag sa kanyang anak na pag ito'y nagkamali at nagsisi, ay ang ating Diyos Ama ay hindi lang siya basta magpapatawad. Ang sabi nga dito, malayo pa. Ibig sabihin nito, God had always been waiting for a sinner to return to Him. Yung mga panahon, nagpapasaway pa lang yung bata, ini-enjoy niya pa lang yung pera, ang kanyang ama naghihintay na sa kanya. At ganun tayong mga tao na sa kabila ng hindi pa natin kilala ang Diyos. Romans chapter 8, di ba? Chapter 5 in verse 5, 6, and 7, di ba? Na mga panahon na tayo ay malayo pa sa Diyos, God demonstrate His love to us. Hindi tayo dapat mahalin. Pero kagaya ng isang ama na mapagpatawad at mapagmahal, ganyan ang ating Panginoon. At the same time, sa mga wika or Proverbs chapter 3 in verse number 12. Proverbs chapter 3 in verse 12 o Kawikaan 3, Kabanata 12. Sinabi dito, pagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan at ang anak na minamahal sinasaway ng magulang. Sumita natin to ha. Na ang isang ama sa kanyang pagmamahal sa anak at medyo nalilihis ng landas, ang sabi dito merong pagsuway, merong pagdisiplina. Hindi dahil galit siya, maaaring galit sa mga ginagawa natin, pero ang nais na maituwid ang daan na ating tinatahak. Tayo ay nagkakamali bilang tao, pero ang Diyos na Ama natin ay, sabi nga nila, ayan, pinapalo na tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, panahon na ito para bumalik tayo sa Kanya. Ang ating mga tatay dito sa mundo, sa lupa, no? Kailangan maghugot ng isang halimbawa dito, no? Upang ang kanyang mga pamilya ay dalhin niya, no? Merong biyaya ng Panginoon. At hindi lang basta puro galit at takot ang ibinibigay sa mga kabataan. A father should raise his family with compassion, no? And not just simply mere domination. In 2 Corinthians chapter 1 in verse 3, ito yung sinasabi sa ating Bible, sa wikang English, no? Ang sabi, the Father of compassion and the God of all comfort. Ang Diyos ay inilarawan na Ama na merong habag, no? At isang Diyos na nagbibigay ng pagpapasaya o aliw sa kanyang mga tao. Siguro maganda rin na bilang mga tatay, i-evaluate din natin ang ating mga sarili. Kung tayo ba ay nagiging compassionate at nagiging source of comfort. Kaninang umaga, while dami nag-greet ng mga Father's Day, kaya sa church, isahan na lang yung greetings na nisend ko, no, na Happy Father's Day. Pero nalala ko may mga kaibigan ako na hindi mga tatay. Ibig sabihin,
mga kagaya ko, no? Mga tito, pero wala silang mga anak. Kaya ginanit ko rin, sabi ko, sa mga tito dyan na hindi naman mga tatay, kung naging ama sa kanilang mga pamangkin, Happy Father's Day. Minsan tayong mga tito o tita, no? Ay tayo nagsilbi din ng mga magulang sa ating mga anak. O sa mga ninong na nagsilbing tatay sa kanilang mga inaanak. At higit sa lahat, sa mga nanay na naiwan ng kanilang mga asawa, either namatay, sa makabilang buhay o sa makabilang bahay, o ano man ang nangyari, at naiwan silang mag-isa, di ba, na mag-alaga, mag-aruga ng kailang anak. Mas mahirap yun. Kung ang tatay may kasamang nanay, ikaw nanay, nag-iisa ka, wala ka kasamang tatay, di ba, na nagpapalaki, ikaw na magtrabaho, ikaw pa sa bahay, ang hirap nun. Kaya maging sa mga ganung nanay, ang aming pagbati ay Happy Father's Day. Kita naman natin, maging sa church natin, may mga ganun tayong mananay na naging matatag sila sa kabila ng lahat. Kaya, although ito ay para sa mga tatay lang, ibig sabihin lalaki, parang iniisip natin, hindi lang pagiging tatay, no? Hindi lang yung tatay na lalaki, yung pag-aruga bilang tatay sa kanyang mga kinoconsider na mga anak. In Matthew chapter 7, in verse 11, ito ay ipinahayag sa atin ang tunay na pagmamahal ng tao bilang tatay at ang pagmamahal ng Panginoon. Matthew chapter 7, in verse number 11, sinabi dito, kung kayo na masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Take note of the comparison. Ang ginamit pa ni Jesus na term ay masama. Di ba? Kayo nga, ibig sabihin, siyempre kumpara sa Panginoon, masama ang tao. Di ba? Holy ang Diyos. Pero kung tao nga, ay kahit gaano kasama, nagbibigay ng mabuti sa kanilang mga anak. Handa nga silang gumawa ng mga masasamang bagay para sa kanilang mga anak. So if the father is able to provide for the need at mabubuting bagay, ang word dito ay good gift sa kanyang mga anak, paano pa kaya ang ating Diyos? Kung hindi tayo ay nabiyayaan na lumaki na merong tatay na nagpalaki sa atin, di ba? So sana ay naranasan pa rin natin na meron tayong Diyos na tumutugon ng ating mga panalangin. Ang Diyos na nagbibigay ng ikabubuti at hindi sa ikakasama ng kanyang mga anak. At ang sundito panghuli, kung paano ang ating ama may habag sa kanyang mga anak, ganun din ang Diyos sa mga taong merong takot sa Kanya. Ang word na takot, hindi ito yung parang nakakita ka ng multo. Di ba? Ang word na takot dito, ibig sabihin meron kang reverence. Meron kang great respect na hindi ka gagawa ng mali kasi takot ka. Di ba? Kasi meron, ang tawag dito ay, kasi ginagalang mo siya. No? How can you do something bad to the person that you respect most? Diba? Kaya mga kabataan, pag uy, ano tayo? Di bawal magalit si nanay. Wala yan. Kayo lang. Ako, mahal ko nanay ko, hindi ko pwedeng gawin yan. You get the point? Yun ang tawag natin na merong reverential fear. Much more so, yung reverential fear natin sa ating Panginoon. If God is showing compassion to the people, much more so people who deeply respect and reverence God. Kaya, alam mo, minsan medyo napapaisip din tayo, no? Kung gumagawa tayo ng mabuti sa ating mga anak, tapos gumawa ng mali yung ating anak, di ba ang ginagawa minsan natin,
tinitingnan lang natin sa mata sa mata, yumuyok mo, ayaw tumingin. Kasi pag nakita mo sa mata, ang tanong mo, nakikiusap ka, anak, paano mo nagawa sa akin to? Di ba? At yung anak, naramdam ang pagmamahal ng ama, di ba? O sabihin ng ina, anong mangyayari? Di ba? Hiyang-hiya siya, hindi siya makatingin. Sabihin niya lang, ma, sorry po. Pa, sorry po. Hindi ko na uulitin. Patawad. Kung nangyayari lang yan, kung merong respeto. Putingnan mo yung iba, pag sinaway ng magulang yung anak, anong ginagawa ng anak? Sumusigaw. Nagugulat ako dito sa Manila. Talagang siguro matanda na ako, baka sa probinsya rin ngayon, na pag sinaway yung bata, yung bata parang nanay na rin. Parang kaedad. Mas malakas pa yung boses sa nanay. Pag nag-ambang paluin ng nanay, tumatakbo. Maghahabulan. Ang kawawang nanay, naghahabol din. Kaya ng nanay yun, magaling yung bata, lumusot eh. Hintayin mo pag-uwi ng bahay, uuwi din yan. Di ba? Kung alam mo na yung naging problema, ang naging problema, walang masusing pag-uusap. Kaya hindi na-develop sa bata yung respeto. Hindi nyo kailangang magsigawan eh. Kung klaro sa isipan ng bata ang patakaran at bakit yun ay patakaran sa ikabubuti niya, pag tiningnan mo lang yung bata, alam niya na yung mali siya eh. Iiyak na lang yun. At yun ang desire natin. Kasi alam naman natin walang perfect na kabataan eh. So we desire an ideal parenting. Because our God is a God who loves His children. And of course, on part of that love ay meron siyang discipline na ipinapakita sa kanyang mga anak. In Deuteronomy chapter 6, in verse 2, tingnan natin, Deuteronomy chapter 6, in verse 2, sinabi dito, ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supling upang magkakaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Ito yung sinabi na itong mga kautusan, di ba, ay ibinigay para sundin ng mga kabataan. At pag sinuti ito ng kabataan, ang sabi, hahaba ang buhay. Alam mo ang ibig sabihin nito? Hindi lang siguro length in terms of quantity of life, no? Na hahaba ang buhay. I firmly believe it also speaks of the quality of life. Nang isang bata na masunurin sa kanyang magulang, ay magiging maayos ang kanyang pamumuhay. Ulitin ko, walang perfectong magulang. Pero ang normal na magulang ay walang magulang na nag-iisip ng isang bagay na ikapahamak ng kanyang anak. Kung may utos man o meron man gabay, ito ay para mabigyan tayo at malagay tayo sa tamang landas. Sa mga single dito na mga lalaki, ayan, darating yung panahon, magiging tatay din kayo. Paghandaan nyo na yung sarili nyo. Nabasa ko lang kasi sa isang quotation, grabe, ilang taon kailangan natin para magiging engineer? Nagbilang, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa high school noon, 4 na taon sa 14, may board exam pa, so 15 kasama review, para maging ganap na inhinyero o sa iba pang mga kurso. Pero yung pagiging tatay, walang handa-handa. No? Pumunta lang sa fiesta, ang bango-bango ng kasayaw, pag-uwi, nako, after 1 month, 2 months, nagsusuka na yung babae. Hindi alam ng lalaki yung pagiging handa. Hamon, ilan ng mga binata natin dito ngayon, nasa ng iba? Are you listening? Hindi madali yung pagiging tatay. Kung sana meron tayong goal, if the Lord would allow na ako'y maging tatay,
gagawin ko ang ikabubuti ng aking anak. And kailan niya nagsimula? Simula yan ngayon. Pero alam mo, boys, kasama doon yung pagpili ng maging nanay ng inyong anak. Hindi lang naman kasi tayo nag-iisa nagpapalaki sa kabataan natin eh. Di ba? And I believe na yung nanay at saka yung tatay ay dapat pagkaisa paano magpalaki ng anak. So hindi yon makita na maganda lang, sexy lang, pwede na maging nanay ng mga anak ko. Hindi. Di ba? Responsable ba yan at kaya ba yan palakihin yung bata? At yung kanya bang character, pwede mo mag-model out ng isang nanay na maging katuwang ko magpalaki sa aking mga anak. So, sa mga babae naman na mga dalaga, hindi lang naman kayo magbo-boyfriend eh. Kaya narinig ko lagi yung term na ano yan, date to marry. Pag mag-date kayo, in your mind na makilala mo, hindi ito laro-laro lang. Di ba? Kaya kilalanin muna. Kaya maraming yung challenge sa amin kasi di ba laging tinuturo ngayon, safe sex, safe sex. Ang dami daw ng mga may HIV ngayon at ilang porsyento yun mga young people. Sa Quezon City daw yung mga young people na merong HIV, ilang porsyento? 40% yata mga estudyante. Kaya sabi namin, sige, pagturo natin, huwag tayong magturo ng safe sex, no? Ituro natin yung sacred sex. Wala, yung morality natin masyado ang baba na. Di ba? So young people, as you also select your partner para maging magulang sa inyong mga anak, mag-ingat po tayo. No? Hindi porket magaling mag-basketball o sikat na volleyball player, di ba? O ang ibang mga babae, kasi nakita lang ng lalaki, nakamotor talagang pwede na, no? Lalo pag anong klase ng motor? Di ko na alam kung anong mga sports na mga motorsiklo. O may kotse lalo, di ba? So, in Psalm 128, buksan natin mga Bible awit. 128. Psalm 128. In verse 1 down to verse 4, basahin ko sa wikang Pilipino. Psalm 128 in verse 1 down to verse 4. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay susunod sa kanyang utos. Hindi siya makukuha sa anumang kailangan. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay may maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Verse 3, sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung si Yahweh buong puso'y susundin, bahay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Kita natin yung ganda na mangyayari sa isang pamilya na sumusunod sa ating Panginoon. Last year, ang ating theme, no, few years ago, ay Joshua 24:15. Nagsabi na, choose you this day whom you will serve. But as for me and my family, we will serve the Lord. Ano mo yung prayer ko talaga na ang bawat young people dito ay merong desire na pag sila ay makamtan na yung mga nais nila sa buhay at magsimula ng pamilya, hindi lang basta may pagmalaki na asawa, kundi magsimula sila ng isang pamilya na magiging batayan, modelo, susundan ng mga huling kabataan. Di ba yun yung prayer naman ni Adrian sa kanyang mga anak? Na sana yung mga anak ko, paglaki nila, ay hanap sila ng lalaki na pag ako mag-asawa, gusto ko pareho kay Papa, pareho kay Daddy. Sarap siguro pag ganyan pakinggan, ano? So kung ikaw ay lasinggero, anak, paglaki ko, huwag mo kong sundin, ha? Diba ang hirap ng ganun, di ba? O anak,
Ang buhay ko punong-puno ng bisyo ng kabataan ko, wag mo kong gayahin. No? So yung prayer natin na we will challenge, no? Parang si Apostle Paul, na sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So muli, ang Psalm 103 verse 13 ay hindi lang patungkol sa ating Diyos na mayroong habag, no? Kundi ito din ay panawagan sa lahat ng mga tatay na ang Panginoon ay ating sundin. Ang makadiyos na pagiging tatay ay nag-uugat ang kanyang habag dun sa tunay na pagkaroon ng pagsamba at respeto sa ating Panginoon. Ngayong araw ng mga tatay, ang pinakamalaking regalo na maibigay ng tao ay yung pagmuni-munihan ang puso ng ating Panginoon, ang kanyang habag sa kanyang mga anak. Kagaya na mayroong habag ang ating mga tatay sa atin. Ang tanong, ikaw ba ay handa na magiging ama na tularan ng inyong mga anak, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga kabataan? Muli ngayong umaga, sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga nanay na nagsisilbing tatay, sa lahat ng mga tito, tita, ninong, ninang na nagsilbing tatay, ang aking pagbati at pagbati ng Faith Christian Bible Community Church, Happy Father's Day. Manalangin tayo. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin. Nawa ito ay magbigay ng tunay na hamon sa aming mga puso. Salamat. Hindi man lahat kami ay perpekto, yung aming mga tatay, Panginoon, ngunit aming naramdaman ang iyong pagmamahal sa amin. Kung anumang may mali sa mga tatay namin sa mundong ito, ang aming panarin na kung kami na yung mga tatay, Panginoon, ay aming iwasto yung mga pagkakamali na yon. At bigyan namin ng magandang ehemplo, magandang tatay, magandang daddy, magandang ama ang aming magiging anak. Tulungan mo ang bawat isa at sa mga tatay na ngayon po yung aking panalangin, nawa ang iyong biyaya ay mapasakay na sa kanilang patuloy na pagpalaki sa kanilang mga anak. Dahil ang Panginoon, hindi ito madaling gawain. At sa mga nag-i-enjoy na ngayon ng bunga ng kanilang pagiging magulang sa kanilang mga anak, we praise you, the Lord, ng mga kabataan ay marunong lumingon sa kanilang mga pinanggalingan. Muli, pagpalain mong bawat isa, ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa mensahe natin ngayong umaga. As Christians, we always remember that we have our Father, hindi lang yung Father na kinikilala natin ngayon, kundi ang Father na ating Panginoon. Let us love our Father na kagaya ng pagmamahal natin para sa ating Ama. As a response to the Word of God this morning, let us all sing When God Run. Almighty God, how great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, the only time. The only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms and went to his chest. And my son's gone home again. Wipe the tears from my eyes. He forgives his fault. He said, "Son, I still love you."
He caught me by surprise. God, oh, I knew I'd broken his heart. If this could ever be the same, then one night I remember this love for me. And down the dusty road ahead I could see was the only time I ever saw him. When he ran to me, he took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My son, stop, again, in my face, wipe the tears from my eyes, forget his voice, inside, do you know I still love you?" He got me by surprise, and he brought me to my knees. God, I saw him run to me. He took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My son, come home again." In my face, wipe the tears from my eyes. Forgiveness is voice harder than love. He ran to me. He took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My son, come home again." In my face, wipe the tears from my eyes. Since then, he called me son. He said, "Son, do you know I still love you?" He ran to me. Ran to me. May we all stand up as we sing our doxology. And after this, may we ask Tito Francis to pray for our gifts and offerings. Praise God for blessings. Praise King of Kings. Praise Praise Father, Nalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, mapagbiyayang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin at kami nagkatipon-tipon upang magpuri at magpasalamat sa inyo. Gayon din po Panginoon, salamat po sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob niyo sa amin. Mga biyaya na nagagamit namin sa pang-araw-araw. Gayon din po Panginoon sa mga biyaya ng kalusugan at ng pagkain na nagbibigay ng lakas sa amin sa araw-araw. Panginoon, salamat din po sa pagkakaloob niyo sa amin na mga tatay ng tahanan na tumatayo upang maitaguyod ang pamilya. Salamat din po Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga pangangailangan namin, material at pananalapi na aming pangangailangan. Salamat po Panginoon sa patuloy na pagbibigay nyo sa amin sa mga may negosyo at sa mga nagtatrabaho, patuloy na pagbibigay ng lakas at ng talino
upang magampanan ang kanilang mga gawain. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pinansyal na pinagkaloob ng kapatiran upang muli dalangin namin ay magamit namin sa paglago ng sambahang ito. Muli po, ang pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo maupo. May we call on Pastor for our announcements? Magandang umaga muli sa lahat. And happy Father's Day. So sa kabila ng mainit na panahon, ay meron tayong dahilan upang magpasalamat sa Panginoon na sa kanyang mga ginawa sa ating buhay. Patingin na lang ng inyong mga program at meron tayo diyang article, no? On what does the Bible says about Christian fathers. No, maganda rin itong i-discuss sa mga kaibigan natin from time to time. May mga verses dyan. Yung ating Bible reading for the month of June ay nakalagay na rin, no? And ito pala yung ating mga patuloy na ipanalangin, no? Reminders. Parang may nawawala dito. Pag-pray natin, no? Patuloy ating Sunday service. We start at 10 o'clock in the morning every Sunday. At sana makastart tayo, medyo kompleto na tayo, no? Hindi yung may mga nadidelay. Kasi medyo late na rin naman yung alas 10 na, no? And also, we started this nakadaang palang Wednesday, parang test pa lang yun kung kumusta yung dating ng microphone, ng camera, pero nag-mute ako, nag-ano ko ng camera, no? For our online Bible study, at the same time, siguro afternoon prayer, kasi hindi ko sigurado kung kaya ng aking meet mag more than 1 hour, no? Kaya, pero I'll be sharing ng ating mga prayer request also, dagdagan. Natanggap mo, Giselle, yung message ko sa iyo. Ayan. Tingnan natin bago mag-Wednesday. So, 3 group actually, no? Ang nilagay ko doon na group sa group chat, 01, 02, 03. Usually per group, kasi kung maging madami, pwede natin split. So for the meantime, ganun muna dahil ang daming mga, dahil siguro pag online wala nang dahilan kasi mga kabataan nga, kahit walang load, kung nakapagpuyat hanggang umaga magpe-Facebook, you know? So, o ano pa ba ngayon? Ano bang laro ngayon? ML? Ano bang mga laro pa ngayon sa, hindi ko na alam, no? Sige po. Roblox? Parang sisak lang yung alam ko may laro nun. Hindi ko nga alam paano laruin yun, no? So, anyway, we'll try to make you 7 to 8 lang naman siya. Ngayon sa mga hindi kaya dahil may trabaho pa, kung nasa biyahe pa, you let me know. We'll try to make another schedule para sa iba na matry natin ma-fit in para meron tayong supplement, no? Sa ating, no? At hopefully sana kapag matuloy na later on, may balik na rin natin at Sunday School. Kasi ngayon, maging supplement din natin muna yon sa ating mga pag-aaral. Okay? Sige po. Salamat sa mga umattend ng nakaraan. Parang naka-8 lang niya. 8 tayo na, no? But hopefully, yung iba ay maka-follow later on. Si Tony nga excited din. Nauna pa sa akin ng pumasok dun sa bago pa mag Pero we thank you, Tony. Iba may mga trabaho, okay lang. Pero hopefully, kung maging available, you let me know. No? Tingnan natin. Malay mo yung mga deacons natin later on, sila na rin magkaroon ng grupo. Titingnan natin kasi yun ang mga nangyayari sa ngayon. No? Sige po. Ayan. Ano pa yung mga dagdag na mga prayer natin? So this week, sa public school ay simula na official na yung pagsimula ng klase. No? So, may namimigay ba ng mga notebook, pencil? Hindi ko alam. Parang wala naman. Dati meron pa, no? So, sige po. Also, please include in your prayer yung ating bansang Pilipinas. No? Nababahala talaga ako sa mga nangyayari. Sa pagbalik-balik nila ng impeachment complaint. No? Minsan feeling ko yung mga senator, imbis maging judge, naging lawyer na eh. So, sana. Pero ang kagandahan ngayon, kasi pati yung mga business community, pinipressure na sila. At yung mga grupo ng mga abogado. So we thank the Lord dahil marami na ngayon yung aware
at nagbubomba na rin. Tingnan natin anong mangyayari, no? At the same time, pag-pray natin yung mga giyera, imbis na mabawasan, padami ng padami, no? Dati, Ukraine lang at saka Russia. Ngayon, andito na yung threat sa... Actually, ang purpose lang naman ng Israel, kasi nagde-develop ng nuclear power ang Iran, ayaw nila yon kasi maging gamitin niya against sa kanila. Yun ang mabinomba nila. In return, ang ginawa naman ng Iran, binombahan yung mga civilian ng Israel, no? And of course, ang Israel, sanay na may mga giyera and alam nila, many are nagpapakita ng support sa kanila. May mga magsusuporta din siguro sa Iran. Kaya lang, lahat yun apektado. Unang tataas nun yung fuel natin. At baka, alam mo naman, minsan pag suporta na, mapalawak ang giyera. Huwag naman sana. Prayer ko sana wag, not in our lifetime. So let's continue to pray. At sana yung sa Israel naman ay magkaroon naman sila ng kapahingahan. Hindi pa nga tapos yung mga giyera doon sa, ano yan? Sa mga Palestinians, no? So, please do include it in your prayer. Okay? So, ano pa mga mahalagang announcement? May nakaligtaan ba ako? So, today is June 15. Sino may birthday ng June 15? 16, 17, 18, 19. Ay, si Jose Rizal, si Christopher yun, di ba? Kay dad niya, ka-birthday si Jose Rizal. Buti na lang, hindi naging Jose ang pangalan ni Christopher, no? Nag-iisa lang ba siya, June 19? Then, 20. Wala na. So, paki-greet yun na lang si Christopher sa inyong mga and ipag-pray niyo na rin siya, no? May mga malagang desisyon sa buhay na ginagawa ngayon si Christopher, so please do include him in your prayers. Okay? May nakaligtan ba ako? Yung mga kasama natin na nagpa-plano pupuntang US, dami kasi ko nakita yung may problema sa naka-hold yata yung interview sa visa. So I do not know kung sa mga pabalik na lang kung walang problema, no? Do it also including pray. Kasi ang daming pagbabago ginagawa si Trump. Dahil ang lahat ng mga illegal gusto niyang tanggalin, ang mga illegal naman sigaw ng sigaw, nagrarally sa US. Minsan yung mga illegal, minsan sila yung may karapatan, Panalangin din po natin yung ating bansang Pilipinas. Kasi narinig ko yung ibang mga senior citizen na nag-apply pa lang, hindi mabigyan ng, 1,000 ba yan bawat buwan? Kasi wala pa daw fund, maghihintay pa. Pero yung mga nakita nila ng mga addict na lumulusot lang sa 80,000 kaagad. Ang gusto natin sana makita yung consistency, So please do pray for our government. Maging maayos sila kasi yung funding, hindi naman pera nila yun. Tax ng taong bayan yan. Sana maging sensitive po sila. Okay? Kung wala na, happy birthday kay Christopher at balik ko yung time sa ating worship video. Ay, meron ba tayong program para sa So siguro bigay ko na lang, diretso na tayo. So, tuloy na po tayo sa ating program for our Father's Day. Hello po, magandang umaga po. So yun po, Happy Father's Day po para sa lahat ng mga tatay. Meron po kaming short program para sa inyo. Sana po ma-appreciate ninyo. And maybe call po lahat ng tatay na kung sana po pwedeng umupo sa may harapan. Pa-assist na lang ako ng upuan para sa mga tatay. Si Tito Tony, Tito Francis, Kuya Jason, paano na Tito Rowena? Si Tito Jose dito po, si Tito Willie, Kuya Ian, and syempre si Pastor, tatay ng lahat. Kasama rin po siya. Ala. Pwede na po tayong maupo po muna as we celebrate our Father's Day for today.
Meron po kaming munting inihandog para sa inyo. Wow. He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my father, He was being good to me. I bet you could have used a minute, just a little time alone. But you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my father, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see
my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us, no place where I don't feel your love. You say I'm the gift that heaven gave you, but Daddy, I'm the lucky one. 'Cause when God made you my father, He knew who I need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my father, He was being good to me. You'll always be my father. No one could replace you. There will never be another that could ever fill your shoes. 'Cause Daddy, you're my hero and everything I wanna be. When God made you my father, He was being good to me. ang mga ninyo, Panginoon, sa inyong timing din, Lord God. And
Father, we pray for all those members of this community church na um, nalulungkot dahil nawala yung tatay nila, or for some reason, Lord God, ay hindi na-experience na magkaroon ng tatay. We pray na through these fathers in the church, Lord God, ay makita nila yung, especially through you, Lord, makita nila yung father figure na hinahanap nila sa kanilang buhay. And I pray, Lord God, na kayo ang mag-bless ng bawat isang pamilya na nagre-represent sa mga tatay na ito, and also those nung mga attendees, Lord God, na naandito sa church na ito, na nagre-represent ng kanya-kanyang family sa church na ito. Na Lord, may all we do and may everything we do will always bring glory to you. Thank you, Lord, for these fathers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Pwede na po tayong bumalik sa kanyang pwesto. And as we close our worship this Sunday, may we all sing our closing song. Let us all sing benediction. May the peace of God, our Heavenly Father, and the grace, Christ the risen Son, and the fellowship of God as we keep our mind with His love. And to Him we praise for His glorious from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lord. Christ eternal, King of kings. May the peace which passes understanding, and this praise bring us what we have, and this fellowship of His communion. Make us one, and to Him we praise for His glorious strength. From the depth of earth to the heights of heaven, we declare the name of the Lord. Christ eternal, the King of kings. And to Him we praise for His glory. From the depths of earth to the heights of heaven, we declare the name of the Lord. Christ eternal, King of kings. May we call on Pastor for our closing prayer. Let us pray. Our great God, our compassionate, tender loving mercy, God of comfort, Lord, we thank you for this time that you have gathered your people. And also, dear Lord, that we are able to honor the fathers that is present here in our church today. Thank you that through their example, and hoping the Lord more so in the coming days and months and years, that as fathers will continue, the Lord, to live a life that honors you, so that we will be worthy of imitating as we imitate you. As we prepare to leave this place, dear Lord, again, we entrust to you ourselves.
Also praying for Christopher as he would celebrate his birthday in this week, dear Lord. May you shower him with blessings and wisdom as he makes decision, dear Lord, sa kanyang buhay. Salamat sa dagdag na taon sa kanyang buhay, Panginoon. Again, we commit ourselves to you sa mga sunod naming mga gawain. And we continue to be honored, dear Lord, in our lives as we go back to our respective homes. Dear Lord, we pray that we will carry the message and we always be aware that we are your ambassadors. And as we receive your blessing, we will continue to share the same to the people that we meet. Thank you, we honor you, we love you, dear Lord. Now unto him who is able to keep you from falling and present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. This ends our service for this morning, Wednesday po. I will be sending the link, 7 to 8, no? And see you next Sunday. God bless everyone.